Hello mga kamami! Welcome sa aking YouTube channel at samahan niyo kami maghanap ng bagong motor. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like at pindutin ang notification bell para sa mga panibagong updates at videos. So ngayon guys, sad to say wala tayong nakitang Faggio. Ngayon papunta kami sa Yamaha ulit dito sa may Mabalacat. Bibili na lang muna tayo ng NMAX dahil wala kaming gagamiting motor kung hindi kami bibili. Antayin na lang natin yung Faggio ulit magkaroon. Bahala na si Lord. Ipagpasa Lord na lang natin yung mga nangiipit sa Faggio. Gasolina ni Yamaha sa kanya unleaded. Unleaded. Dahil just po yung unit nyo, meron siyang tawag na remote siya. Ito lang po, isang remote lang po talaga yung binibigay ni Yamaha. Meron din po siyang emergency key code na tinatawag. Ito po yung emergency key code niya. Ito po, personal copy po ito ni customer, one time lang din pong ini-issue kay customer. Kaya po pinaka-importante sa lahat, ito pong key code na ito, dapat po ingatan po kung iwawala. Hanggang maaari tingnan po. Dahil in case po na mawala yung remote, ang number na hanapin po namin sa inyo, yung key code, yung number po na ito. Para po makapag-avail ko yung panibagong remote. Regarding naman po sa duplication ng remote, pwede tayo mag-sync kay ECU ng anim na remote. Sa remote naman po natin ngayon, yung iba, sasabihin nila, bakit po gano'n siya ang bago ng unit ko pero ayaw mag-function ng knob. Yung pala, na-long press nila to. Ibig sabihin na deactivate po. Pag nilong press nyo siya, mabagal yung link ng ilaw, ibig sabihin deactivate. Kahit ako gano'n sa kanya, hindi nyo siya mag-buksan. Or pag nilong press nyo siya, mag-isip link, naka-activate po. Doon lang po siya mag-function. Hindi siya nag-iiba ng color? Hindi po. Sa PCX kasi nagiging green eh. Tapos po dito po, ang pinagbabasihan na po namin dito, yung pag-blink po niya. Blink naman. Pagka po nilong press nyo, mabagal yung link. Ibig sabihin, activate. Pag nilong press nyo, mabilis po yung link, naka-activate siya. Starting system po, meron po siyang side stand switch. Same lang din po na Isuzu na NMAX. Kapag ka naka-side stand, hindi po mag-aanggaw. Tapos tutunog po siya ng ganyan, nag-warning po. Ibig sabihin, naka-side stand. Pag inutunog po yung side stand, yan, natahimik siya. Lid switch, gumagana po, start. And dahil bago po this unit, ang inaano po namin sinalasan, sa umaga, nagtataka sila bakit vibrate sa unit, parang kinakapos na gas. Dapat po gawin natin 3 times on and off ignition. I-press po, i-on, i-ilaw.
pati po yung mga indicator. Pag namatay na po yung indicator, ganyan lang po siya normal. Off nyo lang po ulit. 3 beses po. Na ganyan. Para po yung fuel pump mag-function ng maganda, saka yung ugan na gasolina niya solid tapos ang injector. Pag umaga lang yan, sir. Para hindi siya ginapumanda kung minsan. Gusto nyo talaga. Hindi ko nga lang yung nagagamit. Pakicheck ko lang po kung na-signal tayo po. Harap po magana, kaliwa. Kanan po. Certain po niya, sabay na ang ilaw po. Okay. Dito sa likod. Headlight po niya, gamis na nakasundin. Balik po yan, no beam, high beam. Sinulit po kapag kaumaan daw siya, biglang na long sides na lumakatay po. Ang unit po na to, start and go system din po siya. Kumbaga po, pagka po ito naka-on, within 5 seconds na nasa traffic, mamamatay sa unit. Idle stop. Opo. So, meron na po siya ng badya, kung mag-start na po siya. Pagka ilip niyo naman po, hindi siya mamamatay. Tapos po, dito na tayo sa nap. Iba po na umaalis, kala nila yan, patay na yung unit. Kala nila, hindi na mabubuksan. Mabubuksan pa po yan. Kaya po pagka lumayo kayo, halimbawa nakaganyan siya, tatayo, tutunog po ang unit. Ganyan, ibig sabihin, kahit sino pwede pa pong buksan yung ignition. Kung halimbawa po may importanteng gamit dito, pwedeng mawala, mabubuksan po nila yan. Halimbawa po yan, ilalayo po. Tumunog, di ba po? Pwede nyo po buksan yun. So, kung may importanteng gamit po dito, pwede nilang buksan to. Lahat ng gamit dito, mawawala. Kaya dapat po, pagka po gano'n, babalikan niyo po siya pag tumunog. Para i-off. Next naman po, sa answer back naman po ng unit, halimbawa, kung makakalayo sa mall, tapos po puro gantong kulay magkakatabi, o hindi niyo po makita yung butong niyo kung nasaan. Click niyo lang po siya ng isang beses, i-answer back po siya. Tapos po, regarding po sa service ng unit, first 500 km po or 1 month, whichever come first, dapat po maibalik siya dito sa amin para ma-servicean. So, kada service naman po, sinecheck naman namin kung may nagbago sa unit. Halimbawa na lang po ng ulan, kung bumaba ang level, dadagdagan na lang po natin yan. Tapos po, sa langis po na ginagamit natin sa kanya, blue core lang po. From the top, English naman. Next po. Ito po yung sa emergency dito na. In case na mawala ng battery sa unit, ito po yung pinaka-importante sa lahat para mabuksan natin yung compartment. Ito po, yung susiyan po niya nasa ilalim. Halimbawa po, walang battery sa unit, hindi po magpa-function yung knob. Buksan nyo lang po siya dito. Para po mapalitan yung battery sa natin. Kadalasan din po na iwawala nila sa mga ganito nila. Kala po nila walang battery. Mag-dream lang yung battery, hindi mo mawawala yung battery. Oo, yeah. Ano yung battery? Tapos meron din po siya charging cord. Ayan po. Bibili lang po kayo katulad ng mga nasa Kotse. meron na, pagsasaksak po dyan. Pwede yan sa mga grab food. Ang open naman po ng compartment tsaka po ng seat. Ng compartment tsaka po ng na fuel niya. Rest po siya, kailangan po nakatapat lang sa open. Open, dyan nyo lang po pwede buksan ng fuel tank tsaka po ang seat. Pero kung nakalagay po dito nakailaw po ang speedometer panel, hindi nyo po siya mabubuksan. Ayan, ayaw po niya. So, safety pa rin po siya. So, open siya na po. Walang function ng electrical pagkakatanggaman ng gasolina. Tapos po, sa amin po ng gulong, in case po na lumambot, 28 PSI sa harap, 30 PSI naman po sa likod. Okay na. Thank you po.